Hello mga Spark, kamusta kayo? At ngayon pag-uusapan po na ng 2 most effective ways para maghabol palagi sa iyo ang lalaki. At kung handa na po kayo, nagpasya na po tayo. At muli, be inspired. At ang unang paraan para maghabol palagi sa iyong isang lalaki, kapag may kasalanan siya, huwag mong replyan na sobrang tagal. Yan ang unang paraan ka-inspired upang ang isang lalaki ay laging maghabol sa iyo. Alam niyo mga ka-inspired, kapag may ginawang kasalanan niya sa iyo, huwag mong kausapin ng matagal. Para yan ay siguradong maghabol sa iyo. Sigurado ay maghabol yan sa iyo. Hindi yung nakagawa na sa iyo ng kasalanan, nakikipagtalo ka pa ng lubusan, nakikipagtalo ka pa, nakikipag-away ka pa, nang walang humpay. Kapag yan nagkasala sa iyo, ang gawin mo, bigla mo siyang huwag kausapin at huwag siyang replyan ng sobrang tagal. Sigurado mababaliw sa iyo yan, ka-inspired, at laging maghahabol sa iyo. Yan ang unang paraan na dapat mong gawin. Ang problema sa inyo, hindi nyo kayang gawin. Dahil mas gusto mo pang makipag-away sa kanya kapag siya ay nagkasala sa iyo. At yung iba pa sa inyo, sa pakikipag-usap pa ng tuluyan dyan, nauuto pa. O ilang beses ka na bang nauto ng lalaking yan? Ilang beses mo nang pinatawad, hindi ba't paulit-ulit? Kapag palagi mo siyang pinapatawad sa mga pagkakasala niya, palagi pa rin siyang uulit sa iyo. Sapagkat nakikita niya na ikaw ay madaling mauto at masyado kang marupok. Kaya kapag yan ay nagkasala sa iyo, huwag mo munang kausapin ng matagal. Hayaan mo muna siya. Bigyan mo muna siya ng space. Kahit kulitin ka pa niya, kahit tagtarin ka pa niya ng message, kahit kulitin ka pa niya sa call, o sabihin pa natin kay Inspire, i-stalk ka niya, hayaan mo siya. Huwag mo siyang i-message at huwag mo siyang replyan ng sobrang tagal. Kay Inspire, gaano katagal? Depende kay Inspire kung gaano katagal. Depende kung gaano katindi nagawa niyang kasalanan sa iyo, at depende kung gaano pa kadami ang natitirang pag-ibig mo sa kanya. At kung gaano siya nagsisisi. Hindi mo nireply ng sobrang tagal, pero binola-bola ka lang. Alam mo nga binobola ka lang. Dahil yan din ang ginawa niya sa iyo noon, binobola ka. Pinatawad mo, inulit na naman niya. Dapat makita mo yung lubusang pagsisisi. Hindi yung kung ano-ano lang pinagsabi, bumigay ka na. Yan ang isa mga sikreto upang lagi siyang maghabol sa iyo. Huwag mong hayang ginaganyan ka. Huwag mong hinahayang palagi kang ginagawa ng masama. Huwag mong hinahayang minumura ka, sinasaktan ka pisikal. Huwag mong hinahayaan ng bababae siya. Huwag mong hinahayaan kay Inspired na inuuto ka niya. Huwag mong hinahayaan na talaga namang palagi kanyang sinasaktan. Palagi kanyang pinapaluha, palagi kanyang pinapaiyak. Dapat gumawa ka ng paraan upang siya ay iwasan muna kapag siya ay nagkasala sa iyo. Baka sabihin ng iba, Inspired, ba't kailangan pang iwasan? Ba't kailangan pang pansinin sa pagkatagal? Nagkasala na nga. Huwag kang ganyan. Huwag kang magsalita ng tapos sapagkat alam ko na kahit yan ay nagkasala sa'yo, mahal mo pa rin siya, hindi ba? Huwag tayong maging, sabihin natin magkunwari dito. Huwag tayong impokrito. Huwag tayong mag-pretend na porket nagkasala sa'yo yan, hindi mo na mahal. Alam kong mahal mo pa rin yan, gusto mo lang din siya magbago. At kung gusto mo siya magbago at lubusang maghabol sa'yo, at hindi na siya umulit at makita niya ang tunay mong halaga, huwag mo siyang reply ng matagal. Mag-no contact rule ka sa kanya. Sa mga pinakasikreto upang lalaki ay makapag-isip-isip, ma-realize ang nagawa niyang kasalanan sa iyo, makapagpahinga ka, at talaga namang maghabol sa iyo. Kailangan kay Inspired yung paghahabol niya sincere. Yung paghahabol niya ay dahil sising-sisig na siya at talaga namang hindi niya nauulitin pa yung ginawa niya sa iyo. Hindi yung naghahabol sa iyo kunwari, naghahabol sa iyo na gagawin niya daw ang lahat para lang magkabalikan kayo, pero alam mo naman sa sarili mo na hindi yun totoo. Dapat alam mo, dapat maging matalino ka, huwag kasi puro puso. Dapat ginagamitan mo ng utak, ng pagiging wise, na magaling na pakiramdam. Sundin mo yung gut instinct mo, yung intuition mo. Sundin mo yan ka-inspired. Kung ano sinasabi ng utak mo, huwag laging puro puso mo. Kasi kung minsan ang puso, lagi natin sinusunod, lagi tayong naliligaw Palagi mo sinusunod kung anong laman ng damdamin mo, palagi kang natutokso, palagi kang naloloko.
Dapat ka-inspired balance sa buhay. Puso at utak, hindi puro puso. Hindi puro pag-ibig. Dapat ginagamitan mo ng logic. Ganyan yan, huwag mo siyang kausapin ng napakatagal. Huwag mong reply ng napakatagal kapag siya ay nagkasala sa iyo sa isang pinakasikreto upang lalaki ay makapag-isip-isip at nagmang makita ang tunay mong halaga at malaman niyang sobrang nagkamali sa iyo at nasaktan kanya. Yan na talaga mang magpapahabol sa kanya sa iyo. Ka-inspire. Pangalawang paraan mga ka-inspired upang maghabol palagi sa iyong lalakis. Mahalin palagi ang sarili at huwag magpapaapi. Yung pangalawa ka-inspired. Alam niyo mga ka-inspired, yan pangalawang bagay na yan, sinabi ko ngayon, yan, yung bagay na yan, ay talagang lubusang mahalaga. Talaga naman, ka-inspired kapag yan, nagawa mo at na-practice mo at napanindigan mo, naging habit mo sa sarili mo, talaga naman ka-inspired, sinabuhay mo, ang mga lalaki, re-respetuhin ka, ang lalaking mamahalin ka, ang lalaking kababaliwan ka, at ang lalaking hahabulin ka. Kung bakit ang mga lalaki, kung bakit ang partner mo, ay walang respeto sa iyo, talagang binabastos ka, binabaliwala ka, tinitiis ka, at hindi lubusang nababaliw sa'yo. Niloloko ka, sinasaktan ka, binabaliwala at di ka pinapahalagahan sapagkat may nakikita siya sa'yo. May nakikita sila sa inyo, nakahinaan o hindi maganda. Talaga man tulad ng hindi mo minamahal ng lubusan ng sarili mo, at hinahayaan mo na inaapi ka. Akala mo ba isa kang bayani? Akala mo ba isa kang talaga namang mas lalo kang mamahalin kapag hinahayaan mong inaapi ka sapagkat yun ang mga nakikita mo sa mga palabas o sa mga pelikula na kung sino yung inaapi at hindi lumalaban ay yung pa yung talaga namang ginagawang bayanan sa huli. Pero lagi mong tatandaan, sa umpisa lang sila nagpapaapi. Sa bandang huli, lumalaban sila at nagtatagumpay ka-inspired. Mahalin mo ang sarili mo. Ang problema sa'yo, ikaw, nanonood sa akin, kayo, nagpapaapi kayo. Kunwari ka pang hindi nagpapaapi. Pero totoo, hinahayaan mo lang ginaganyan ka, papatawarin mo, tapos uulitin na naman sa'yo. Sobrang bait mo kasi. Okay lang maging mabait, huwag naman sobrang bait, ka-inspired, at dapat may hangganan yung kabaitan mo. Anong gusto mo, maging ano ka? Maging Santa Sita ka, ganon. Ang gusto mo, pagtayuan ka ng sa monumento ng kung ano mga katulad kay Rizal. Diba? Huwag ganyan. Hindi, alam nyo, huwag. Dapat sakto lang ang kabaitan mo. Kapag sobrang bait mo, abusuhin ka ng tao. Kapag sobrang bait mo, abusuhin ka ng lalaki. Kapag nagpapaapi ka, talaga naman, ulit-ulitin nila yan sa'yo. Kapag nagpapaapi ka, hindi sila magbabago. Kapag palagi ka nagpapaapi, bababa ang tingin niya sa'yo. Kapag palagi ka nagpapaapi, hindi niya makikita ang tunay mong halaga. Kapag palagi ka nagpapaapi, talaga naman ka-inspired, lolokohin ka niyan. Pag palagi ka nagpapaapi, makakapagsalita sa iyo yan ng masama. Pag palagi ka nagpapaapi, lagi ka niyang iisahan. Gagawin niya yan, ka-inspired, mag-take advantage yung kabaitan mo. Huwag sobrang bait, ka-inspired. Ka-inspired, yun ang turo ng nanay ko eh. Yun ang turo ng lola ko. Talaga namang ka-inspired, panahon pa ni kopong-kopong yung mga bagay na ibang henerasyon natin ngayon. Iba ang panahon ngayon. Ang lalaki ay mas lalong nagpapahalaga at humahabol-habol sa babaeng nagmamahal sa kanyang sarili, hindi nagpapaapi. Pansinin mo yung ibang babae. Kung sino pa yung matapang, kung sino pa yung bungangera kung minsan, kung sino pa yung sobrang sungit, at kung sino pa yung walang pakialam sa lalaki, yun pa yung hinahabol-habol ng mga kalalakihan. At kung sino pa yung sobrang bait, at sobrang hinhin, at sobrang talagamang sobrang humble, yun pa yung talagang laging sinasaktan. O kung minsan pa nga, binabaliwala. Bakit ganun ang mundo ka-inspired? Bakit ganun ang buhay? Dahil kadalasan, baliktad ang mga bagay-bagay. At ang buhay sa mundong ito, lagi yung tatandaan, ay unfair. Ka-inspired, unfair? Oo! Kailangan mo yung i-adapt. Huwag kang magreklamo. Ganyan talagang buhay. Mag-adapt ka at gumawa ka ng solusyon sa bagay na yan. Kung ang lalaki, yan ang gusto. Babaeng matapang, babaeng minamahal ang sarili, babaeng hindi nagpapapi. Dapat saktuhan mo lang. Yun ang alam mo eh. Tapos sobrang bait mo pa, nagpapapi ka pa. Diba? Huwag kang magpapaapi dyan sa mister mo. Huwag kang magpapaapi dyan sa boyfriend mo. Kapag sobra siya, huwag kang magpakita ng takot na mawala siya. Kapag sobra siya, at talagang hindi mo na kaya, makipaghiwalay ka na. Kapag sobra-sobra siya, iwasan mo muna siya.
Pag no-contact road ka at mag-self-improve, isipin mo ang sarili mo. Mahalin mo ang sarili mo at mamahalin ka nila. Huwag ka magpapapit, gagalangin ka nila. Lumabat at maging matapang ka sa tamang sitwasyon, tamang pagkakataon. Huwag mong hinahayaan ka-inspired na ginaganyan-ganyan ka lang. Upang makita lang ang turing mong halaga at makaranas ka ng paggalang sa kanya at mas lalo kanyang mahalin at lagi siyang maghabol sa iyo. Ka-inspired. Mga ka-Spark, maraming salamat po sa pagtapos ng vlog nito. Kung kalimutan na mag-like, comment, and share rin po upang makatulong din po tayo sa iba. At sa mga hindi pa makaklik yung subscribe, click nyo po subscribe mga ka-Spark, click nyo po notification bell upang ma-notify kayo pag may bago kong upload. Sa mga gusto magpa-coaching o humingi ng payo, message lang po ako sa akin Facebook and profile picture ko sa FB. Kapag nakita niya, message lang po ako mismo siya magre-reply sa inyo. Maraming salamat mga ka-Spark, mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired.